Hello, Papa. Hi. Okay, Iha. Are you all set for the trip tomorrow? Si, Papa. Nakaimpake na lahat ng gamit ko. At last, matutupad na rin ang pangarap ko makita ang Europa. Good. Carmen, bantayan mo naman mabuti itong anak natin. I don't want her to be going out with those friends, men. At saka, huwag mo naman siyang pabayaan na maglakad na mag-isa. Ba't hindi ka pa sumama sa amin, Lucio? Ilang ulit ko na sinabi sa'yo hindi pwede. Good evening, sir. Good evening. Hello, pa. Ma? Ang bango ng mama. Hi, sis. Tamang-tama yata ang dating ko, ah. Siya nga pala, Christina. Yung mga billing ko sa'yo, wag na wag mong kalilimutan, ha? Bilin ka ng bilin, ba't hindi ka nalang sumama? Aba, kung pinipilit nyo ba ako, eh. Mabuti nga yun para meron kayong chaperon. Hindi ba't may kasunduan tayo na kukwartay mo na lamang dahil ayaw mo na magbiyahe? Kasi alam nyo, papa, eh, nagmamagandang loob lang naman ako, eh. Iniisip ko kasi baka mag-worry kayo. Kaya samahan ko na lang sila. Nagmamagandang loob o nagpapalusot? Sayang, dami pa naman magagandang European girls. Christina, tigilan mo ako, ah. Johnny, saan naroon yung perang ibinigay ko sa iyong kapalit ng biyahe? Kuwan ho pa. Ibinili ko na ho ng diving equipment. Kasi mag-aaral ho ako ng scuba diving, eh. Saan naroon ang mga equipment? I-deliver na ho. Within next week. Alam mo, Johnny, you're a pathological liar. Ipupusta ko itong kanang kamay ko. Walang darating na equipment. Nakarating sa aking kaalaman na madalas ka raw nagpupunta sa pasugalan ni Miguel. Tigilan mo na yung walang maidudulot sa iyong mabuti ang pagsusugal. I'm warning you. Kapag nabalitaan ko nagpatuloy ka, I'll cut your allowance. I mean it! Bakit ba tuwing magsama-sama tayo sa bahay na ito? Palagi may diskusyonan. Can't we have any peace in this house? Carmen, huwag mo kalilimutan i-hand carry yung paketing ibibigay sa iyo ni Mr. Tan sa Hong Kong. Okay. Pero bakit hindi ka pa sumama sa amin, Lucio? Why don't you take a vacation? You need a break. Maski na gusto ko pa, hindi maaari. Napakaraming bagay akong hasikasuhin. Maybe next time. Wala na ako narinig kundi yung next time na yan. Alam mo ba, magmula nung mamatay ang papa ko, hindi na tayo nakapagbakasyon na magkasama. Kakaunting panahon ang iniukol mo sa akin. Wala ka na inisip kung hindi pa paano kumita na marami pang pera. Your ambition to become rich has become an obsession. Bakit? Hindi pa ba sapat ang pera at negosyo ang binigay sa'yo ng papa ko? Carmen, kung ano man ang kayamanan natin ngayon, ako ang nagsikap. Ako ang nagpunyagi. Teka nga. Baka nakakalimutan mo. Ang papa ko ang tumulong sa'yo. He made you. From a struggling young lawyer in his company to what you are now. Pinuhunanan niya ang mga ideas mo. Binigyan ka niya ng mga contacts na makakatulong sa'yo. Kay dali mo naman malimutan ang lahat na yan. Hindi ko nakakalimutan. Halos araw-araw yan na lamang sinasabi mo. Ginamit niya ako. Ginamit ko rin siya. Kaya patas lamang kami. But I paid a high price for it. Pinanindigan ko ang pakakahuli niya sa atin sa loob ng inyong silid, sa inyong bahay. Sinunod ko ang kanyang kagustuhan. Pinakasalan kita. And that was my biggest mistake. Ganon. Pinalalabas mo na pinakasalan mo lamang ako. Marriage for convenience, is that it? Ako, Lucio. Ginamit mo rin ba ako? Kinasangkapan mo para matupad ang mataas mong pangarap? Araw-araw, pinaniniwala mo ako na hindi mo kaya magmahal ng ibang tao maliban sa sarili mo. Alfredo, cancer ang sakit ito ah.
Alam mo ba, ang kabayo, pag nababalian ng tuhod, binabaril na lang. Dapat ang auto, ganun din, para dili na maghirap. Ako ang bahala dyan. Manager, pakitawag mo lang si Alfredo Javier. Si Mr. Garcia, yung pilay. Si Tiago? Oo, Talagang makunat yun. Bali, ako na ang bahala dyan. Gamay na ni Alfredo ang makina nito eh. Pwede ba pakitawag siya? Sandali lang, tatawagin ko siya. Pare-pareho naman kami mekaniko rito ah. Pedro! May naghahanap sa'yo. Ha? Suki mo. Ayaw paggawa sa iba eh. Susunod na ako. Anong diferensya ba doon? Gusto ka raw makausap ng matanda. Mabuti ako. Kayo, kamusta? Si Cynthia at ang apo kong si Bong, kumusta sila? Mabuti rin ho sila. Tay, may importante ba kayong sasabihin at sinadya niyo ako rito? Wala naman. Alam mo, Iho, kapag tumatanda ang isang tao, nagiging sentimental. Ibig ko sanang itanong sa'yo na baka gusto mong magbakasyon. Isama mo si Cynthia, si Bong. Ako ang bahala sa gastos. Pumunta kayo ng Cebu, Bacolod, o kaya Zamboanga. Bakit naman ho bigla-biglang naisipan yung pagbakasyonin kami mag-anak? Gusto ko lamang bigyan ng pagkakataon na makapag-relax ka. Mahirap din naman itong klase ng trabaho mo, ah. Kailangan bigyan mo naman ng pahinga sa sarili mong katawan. Paminsan-minsan. Saka na lang ho, Itay. Napakarami kong tanggap ng trabaho ngayon eh. At isa pa ho, hindi pa tapos ang klase ni Bong. Salamat na lang ho. Itay, huwag niyo sana'y kagagalit. Sa susunod ho, patawag niyo lang kay Badong. Aba, bawal na pala sa isang ama ang bumisita sa kanyang sariling anak. Hindi naman ho sa ganun. Baka kasi kaingitan pa ako ng mga kasamahan ko rito. At mapanganib para sa inyo ang pumunta sa lugar na ganito. Alam mo, Alfredo, there are certain things in life worth taking a risk for. Sige. Kung yan ang gusto mo ikaw ang masusunod. Sige ho, Itay. Bong, tama na yan. Pawis na pawis ka na. Darating na tatay mo. Sige na. wala pa naman siya eh. Sige na, Bong. Magpalit ka na mamaya. Ubuhin ko pa dyan. Tay! Catch! Ano, game na? Opo! Game na, ha? Opo! Oh. Tay, daya-daya mo. Anong Nakalak mo eh. madaya? Ang nanay mo? Nasa loob. O sige, game. Halika. Hindi mo ma-shoot eh. Yeah! Ayan. O yan, nakita mo na. Inabot ko tuloy na itay mo. Kanina ko pa yung pinapasok eh. Basang-basa na nga ng pawis. Hindi naman kaya sumama ang loob na itay mo? Hindi naman siguro. Pinaliwanag ko naman sa kanya mabuti. Wala namang masama ron kung tatanggapin mong alok na itay mo. Karapatan mo yon dahil anak ka niya. Cynthia, tama na yung pinag-aaral niya ako. At binigyan tayo ng bahay na ganito. Bong, di ka pa ba tapos? Nandiyan po, Tay! Tay, pagkatapos natin kumain, ayusin mo yung laruan ko eh. Kasi po, may hina na po baterya eh.
O sige, mami, ayusin ko yun. Ikaw, Bong, wala ka na inisip kundi maglaro. Mag-aral ka. Nag-aaral naman po ako Hoy, kumain ka mabuti, ha. Tama yung sinabi ng nanay mo. Wala ka na inisip kundi maglaro. Cole, mas money. Out na rin. Quinta de gang. Quinta de alas. Sorry, gentlemen. Oo. Sinong Miguel? Ayun si boss, Ayun. Pas muna ako. Pas muna siya. Robert, nakabawi ka ba? Hindi nga ho eh. Tomorrow is another day. Don Miguel. Johnny boy. Gusto ko sanang humiram sa inyo para makabawi naman ako sa mga talo ko. Bakit Johnny boy? Natalo ka na naman? Kasi ho Malas Sure, why not? Magkano ba kailangan mo? 20,000 ho sana kung pwede. No problem. Rufo. Bigyan pa ng another 20,000 si Johnny. Drink? Magkano na nga ho pala ang utang ko sa inyo? Oh, huwag mong problemahin yan. Kunti pa lang. Kaibigan ko at kasosyo ang papa mo. Kung ano man ang ipinatalo mo sa sugal, alam kong kaya mong bayaran yan. Ang nakakatakot ay kung ang papa mo ang maglustay ng pera ng aming negosyo. It will really be a problem, Johnny boy. Gentlemen, ibig kong malaman ninyo na ang last shipment na ipadadala ni Mr. Tan is scheduled to arrive within this month. Good. I have a suggestion. Bakit natin hindi dispose ang mga batong nasa atin na para maging cash? At nang mapaghati-hatian natin ang ganansya. Siya nga naman. That's a brilliant idea. And it's about time. Miguel, pag ginawa natin yan, masasaturate ang market ng mga diamonds. Bababa ang halaga ng bato. The better part of wisdom is patience. Magtiwala kayo sa system ko. Dahan-dahan nating i-dispose ang mga bato. In that way, we can maximize the market value of the diamonds. Meron akong konting problemang gusto kong ikonsulta sa inyo. Si Francisco, isa sa mga dollar outlets ko sa market. Gusto lang tumiwalag. Ang balak niya magtayo siya ng sarili niyang network. Aba, hindi maaari yan. Pag pinabayaan natin siya, it will ruin the organization. Kaya ko nga hinarap sa inyo ang problema para malaman kung anong gagawin. Let's kill the bastard. Perhaps that's the best remedy. Kasi kumukuha na siya ng kanyang mga tauhan. At ang balak niya ipaalam sa atin kung kailan siya hihiwalay. What's your opinion? What's your verdict, gentlemen? Luis? Carlos? Get rid of him. Then, it's settled.
sa'yo, Mr. Francisco. Sino kayo? Napag-utusan lang kami. Tay! Hindi ko mo baka mabunggo. Oh, teka, huwag mo kong guluhin dito. Lalong mababangga ito eh. Yay! 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 Badong? Badong, bakit? Pinasusundo ka ng matanda. Ba't may nangyari ba? Wala naman. Gusto ko lang daw makausap. Sasabihin ko lang kay Cynthia. Oo. Halika, tumuloy ka. Wag na. Maghihintay na lang ako rito. Bakit daw? Gusto raw akong makausap ni Itay. Magandang gabi ho, Itay. Tuloy tayo. Bahala ka na dyan. Serve yourself. Alam mo, Iho, madalas nagdaramdam ako na hindi ko maibigay sa iyo ang lahat ng bagay na gusto kong magkaroon ka. Subalit hindi ko magawa yan, naintindihan mo. Sa tindi ng takot ko na baka matuklasan ni Carmen, pati ng anak kong si Johnny, at gayon din ang mga kalabang ko sa negosyo. Kung malaman nilang ikaw ay anak ko, malalagay sa panganib ang buhay mo, pati ang pamilya mo. Itay, huwag niyo nang alalahanin ang mga bagay na yan. Sapat ng mga itunulong niyo sa amin. Sa hawa naman ng Diyos, nakakaraos kami mag-anak. Alfredo, isa kang anak na ikatutuwa ng kahit na sinong ama. Masipag ka, matalino, at higit sa lahat, mabuti kang asawa. Responsable kang padre de familia. Keep it up. Hindi natutulog ang Diyos. Darating ang araw na gagantimpalaan ka niya sa takdang oras na laan para sa iyo. Matitikman mo rin ang lahat ng bagay na pinakamasarap sa mundong ito. Mabibili mo rin ang lahat ng bagay na nanaisin mo. Tay, masaya na ho kami sa klase ng buhay namin. Ang importante, hindi nagkakasakit ang aking pamilya. Hindi na ako kumasa ng higit pa ron. Ang lahat ng bagay may kanya-kanyang panahon. Darating din ang panahon mo, Alfredo. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pa? Good evening, Pa. Want some? Apa? O kaya tang ginagabi tayo ng uwi, ah. Happy ba, Pa? Ha? Bagay. Pag wala ang pusa,
Naglalaro, Anton. Ano ibig mo sabihin? Pakailangan ko ng pera. Pag hindi niyo ako binigyan, susumbong ko kayo kay Mama. Sasabihin ko sa kanyang nakikipagkita kayo sa kirida niyo. Impertinente! Wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan. Wala kang ni konting respeto sa iyong magulang. Johnny, huwag mo sabihin sa akin, nakainom ka. Tutuluyan kita, animal ka. Matulog ka na! May kinaluloko ang babae yung matanda. Nasisiguran ba? Oo! Madalas namin siyang hatid sa hotel eh. Sa isaan mo, matanda na yun. Wala rito yung asawa. Siya nga pala. Sabi ni Don Miguel, kailan daw dadating dito yung mag-ina? Itatawag ko sa inyo kung kailan. Siya nga pala, malis ka na. Baka may makakita pa sa'yo rito. Sige. Ang papa naman, akala ko nung klaseng chocolate ang bibigay sa kanya ni Mr. Chan. Yan lang pala. Sana binili ka na lang namin sa Switzerland. Mas masarap ito, Iha. Good evening ho, Don Miguel. Johnny, hindi sa pinipressure kitang magbayad ng mga utang mo. But you have signed over 200,000 in IOUs. Paano kung hindi ka bigyan ng pera ng papa mong pagbayad nito? Paano naman kami? Gagawa ho ako ng paraan, Don Miguel. Rufo, iwanan mo muna kami. May nakapagsabi sa akin, and it has been confirmed, na ang papa mo ay may isang babae. Nagkikita sila sa isang hotel. Kaya ko naman nasabi sa iyo ito. Dahil nagmamalasakit ako sa iyo. At sa iyong mama na napakabait. At kay Christina. Konyak? Ang isang matanda raw, pag naulol sa isang babae, lalo na kung maganda at profesional, pati kaluluwa niya ay kayang kunin ng babaeng ito. Hindi naman siguro, Don Miguel. Huwag mong linlangin ang iyong sarili. Marami na ako nakitang ganyan. There's no bigger fool like an old fool na nag-aakalang kaya niyang mapaibig ang isang batang babae. Natatakot din ako. At pati na ang aming mga kasosyo. Na baka dahil lamang sa babaeng ito ay lustayin ang iyong papang kayamanan ng aming organisasyon. Johnny boy, I want you to do a little errand for me. Huh? Kapag nagawa mo ito,
papayagan kitang pumirmang muli. Manmanan mo si Don Lucio. Alamin mo kung saan nakatago ang kayamanan ng organisasyon. Anong kayamanan ang sinasabi niyo? Mga brilyante. Oo, Carlos. Kumpleto na. Nasa akin ang lahat. Oo, sige, areglado. Mangina ang dilensya ng mga bata. Mainit ang gobyerno sa karnaping. Kaya kailangang magpalipas muna kami. Lucio, as I've suggested before, bakit hindi natin i-unload ang mga diamonds? Times are hard and we need cash. Ano pa bang hinihintay mo? Yung mga diamonds na yan, nailayang idol, hindi naman kumikita. Bakit tayo mo i-dispose? Kompleto naman ang shipments natin, ah. Now, don't tell me how to run this organization. Ako ang nagtatag nito. Kaya ako pa rin ang masusunod. We have discussed this more than a dozen times. Wala na akong panahon para pag-usapan pa itong muli. May appointment ako. So, gentlemen, excuse me. Mauna ako sa inyo. Lucio, just a moment. I want to tell you something very important. What about? Si Johnny. Nagkautang sa sugalan ng ₱250,000. What? Natalo sa sugal. Bakit mo pinabayaan? Lucio, magkaibigan tayo and we belong to the same organization. Pag hindi ko pinagbigyan yung bata, baka naman magtampo. Lucio, huwag mo na sasabihin kay Johnny na ako nagsumbong sa'yo. Baka sumama pa ang loob sa akin. Ha? Gentlemen, alam niyo ba kung kano kalaki ang halaga ng mga diamonds na nasa kamay ni Lucio ngayon? Johnny! Pa? Lucio! Ang bata ka! Bakit pa? Kapal na mukha mo. Saan ka kukuha ng pera ibabayad mo sa utang mo sa sugal? Kalating milyon! Lucio! Nanakaw sa ako! Ha? Ano? Lucio, tama Magnanakaw ka? na! Lucio! Wala naman akong ginagawa! Pakialam! Mula ngayon, tapos ka na sa akin. I will disinherit you from my will! Ha? Pinatawag daw ho ninyo ako. Maupo ka. Badong, ilang taon ka na ba naglilingkod sa akin? 30 taon na ho. Ang mga anak mo'y malalaki na. Siguro meron ng kanya-kanyang mga pamilya. Yun nga ho eh. Yun hong panganay kong si Luz. May trabaho na. At 2 na ho ang anak nila. At yun namang si Julie, tapos na ho ng commerce. Ang napangasawa ho niya ay teacher. Badong, sa akala mo kaya nakatulong ako sa iyo at sa iyong pamilya? Utang ko ho sa inyo lahat, Don Lucio. Sa madalit salita, akin ka. Tapat ka sa akin. Buhay ko man, ay ibibigay ko sa inyo kung kinakailangan. Ang kailangan ko, Badong, ay ang iyong katapatan. Maski patay na ako. Kung sakaling merong mangyari sa akin, meron akong pagagawa sa iyo. Maaasahan ko ba? Oo, Don Lucio.
Nais kong isumpa mo sa akin ngayon din sa harapan ko. Sinusumpa ko sa inyo. Badong, kung sakaling ako'y mapahamak, nais ko lamang makarating ang sobrang ito sa taong kinaukulan. Badong, yung gamot ko, wala ba dyan? Wala ho rito eh. Baka nasa... Kunin mo sa kotse. Dali mo. Wala akong dalhin sa ospital. Kung maaari sana, ihatid mo ako sa number 7, Chico, Project 3. Sino yun? Taxi. Sabi ko na nga ba't si Mang Badong na naman eh. Sandali lang, titignan ko. Magandang gabi ho. Magandang gabi naman. Kayo ho ba si Alfredo Javier? Ako nga. May sakay akong taong sugatan. Ayaw ho magpadala sa ospital. Ang sabi ho sa akin, dito ko raw siya dalhin sa inyo. Alfredo. Tay. Tay. May iniwan ako. Pare, dali natin sa ospital. Oo.
would like to offer my deepest condolences. Christina. Bakit nila ginawa ito kay Lucio? Bakit, Miguel? Pinapangako ko, habang may mga kaibigang pangbuhay si Lucio, nakagaya namin, hindi kami titigil hanggang hindi namin nalalaman kung sino pumatay sa kanya. Salamat, Miguel. Buenas noches. Jenny boy, you're drinking too much. Baka maging madulas ang dila mo. Come on, man. Cool it. Don't be an asshole. Excuse me. Nakapirman ako kasi guest book. Nakalimutan ko. Pati na ho address para malaman namin kung saan papadala ang thank you card. Kilala niyo ang aking papa? Oo. Madalas niya akong puntahan kapag may problema siya. Sa kanyang kotse. Maraming salamat ho.
Good evening, boss. Hoy! Labas nyo na yan! Alam mo, iho, wala tayong dapat pag-awayan. Mayroon lang akong gustong malaman. Pero bago mo sagutin ang mga itatanong ko, gusto kong mag-isip-isip ka muna. Sapagkat nakasalalay ang buhay mo sa mga ipagtatapat mo. Oo. Kung ano man ang tatanong niyo sa akin, sasabihin ko, pauwiin niyo lang ako. Good boy. Ayon sa police report na nakuha namin, noong Sabado ng gabi ay may sinakay ka isang taong sugatan mula sa stadium at dinala mo sa isang ospital sa Quezon City. Totoo ba ito? Oo. Ang ipinagtataka ko, bakit hindi mo isinugod sa isang pinakamalapit na ospital? Bakit sa Quezon City pa? Yun na nga ho sana ang gagawin ko eh. Pero nagpatid pa ho siya sa akin sa... Saan? Panginoon, ang dasal naming ito ay para sa yumaong Lucio Fernandez. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Ang Panginoon Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babae. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala ka rin. Maawa na po kayo sa akin, Manong. Marami po akong anak, Manong. Maawa na po kayo. Palasan niyo na po ang buhay ko sa mga anak ko, Manong. Maliliit pa po mga anak ko, Manong. Tado, magkatrama ka ba tayo? Tayo! Ayan na ang taxi mo, makakauwi ka na. Linuloko mo pa kami. Sige na! Sige na! Tol! Tol! Yan! Okay na kayo na, natin kayo yan. Bata ito eh. Alam mo, bata, pagdating mo sa inyo, sabihin mo sa misis mo na ipagluto ka niya ng masasarap na pagkain, ha? Oo. Dahil ginutom ka ng mga yan, ha? Hindi ba? Oo. Halika na kayo, sakay na kayo. Dapat kinakain mo pansit para humaba ang buhay mo. Oo. Sige, salamat to. Halika na. Okay, salamat to. Bye. Taong yun, kilala ba yung Itay? Di ko alam, anak. Di ko rin sila kilala.
Ito naman sinasirang Lucio. Masyadong masekreto. Hindi ka man lamang ipinakilala sa amin. Sa bagay madaling remedyohan yan. Gentlemen, I would like you to meet the skeleton in Don Lucio's closet. Si Alfredo Javier. Ang anak na bastardo ni Lucio. Ngayon, Alfredo, gusto kong makilala mo naman kami. Si Johnny, ang lehitimong anak ni Lucio. Si Carlos, si Luis, at ako naman, si Don Miguel. Ngayon na magkakilala na tayo, gusto kong maging magkaibigan tayo. Hindi ka namin dinala rito para saktan. Pero pag hindi mo ipinagtapat sa amin, ang gusto naming malaman, sinisiguro ko sa iyong iihi ka sa sakit. Nasa sa iyong desisyon. Ngayon, Alfredo, saan mo dinala ang kayamanang iniwan sa iyo ni Don Lucio? Kayamanan. Wala ako nalalamang sinasabi ninyo. Sinungaling! Johnny boy! Relax. Relax. Inuulol mo kami, Alfredo. Ikaw ang huling nakausap ni Don Lucio bago siya namatay. Kaya nasisiguro ko, sa iyo iniwan ang kayamanan. Maniwala kayo sa akin. Wala akong alam dyan. Alam mo, Nay, pag pinangyari kay Itay, at hindi na kami nakapaglaro, pagkalaki ko, kawawala siya sa akin. Ay! 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 Walang iya kayo! Bakit niyo kami ginagalito? Ano ba nagawa namin kasalanan sa inyo? Rufo! Naawa ako sa iyo, Alfredo. Bakit hindi mo tulungan ang iyong sarili? Ipagtapat mo na kung saan mo itinago. Ha? Mama? Bakit? Alam mo, Christina, may naiwang kayamanan ng papa. Ang organisasyon ang mayari. Mga brilyante.
hinihingi ni Don Miguel para maparte. At maibigay tuloy sa atin ang ating parte. Yung share ng papa. At sabi nila, ang papa raw nagtago. Maaaring dito sa kwarto itinago. Wala ka bang napansin nung buhay pa ang papa? Wala. Senyora, gusto raw ko kayo makausap ng dalawang mama. Mga pulis daw po sila. Ha? Mama. Sige, papasukin mo na sila. Ako na lang hong bahalang makipag-usap sa kanila. Sige. Tuloy po kayo. Good morning, ho. Good morning. Ako si Teniente Gutierrez at ito naman si Detective Rivera. Sige, ho, maupo ho kayo. Thank you. Gusto sana naming makausap si Ginang Fernandez. Pasensya na ho kayo, Teniente, at masama ho ang pakiramdam ng aking mama. Kung maaari ho, ako na lang ho ang sasagot ng katanungan nyo. Alam mo ninyo, kaninang umaga, natagpo ang bangkay, yung taxi driver na naghatid kay Don Lucio sa ospital. Pero so far, wala pa ho kaming lead sa kaso ng papa nyo. Meron ho ba kayong nalalaman na kagalit ni Don Lucio na maaaring magpapatay sa kanya? Alam nyo, Teniente, ang aking amay isang mabuting tao at mamamayan. Wala akong nakikilalang kaaway niya. Mga kaibigan, marami. Miski na sa kanyang negosyo, wala siyang mga kaaway. Teniente, tungkulin mong lutasin ang lahat ng mga krimen na nangyayari dito sa Kamaynilaan. Ang kailangan namin ay hindi mga sagot, kundi tanong. Mr. Fernandez, kung ano man ang maging resulta ng aming investigasyon, babalik kami. Sige ho, Teniente. Sige, tuloy na kami. Sige ho. Johnny? Ano sinabi ng mga pulis? Alam mo, Mama, palagay ko'y hindi natin dapat hayaan na ang mga otoridad ang lumutas ng pagkamatay ng papa. Mabubulgar ang lahat ng illegal niyang mga negosyo. Ang sabi ni Don Miguel, pabayaan daw natin na silang mag-imbestiga. Ano ibig mo sabihin? Imbestigahan nilang sarili nila? Johnny, ang gusto ko malaman ay kung sino may kagagawa ng pagkamatay ni Lucio. Hayaan niyo, Mama. Ako mismo, pinapangako ko sa inyo. Kasali ako sa investigasyon. Alam mo, Johnny, you are just as guilty as the people had him killed sa inaasal mo. Anong ibig mo sabihin? Wala naman. Kumusta yung mag-asawang yan? Ayun. Ayaw kumain eh. Mamamatay yung mag-anak na yan sa gutom. Kakausapin ko si Alfredo.
Alfredo, huwag mong ubusin ang pasensya ko. Sabihin mo lang kung saan mo itinago ang iniwan sa'yo ni Lucio at makakauwi na kayo mag-anak. Matigas talaga ang ulo mo. Ayaw na sana kitang saktan, pero... Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ayaw mo sa mabuting paraan. Sabihin mo na sa akin ang gusto kong malaman at ititigil ko ang lahat ng ito. Hindi niyo ba ako naintindihan? Hindi ko alam! Hindi ko alam! Sige, Rufo. Ituloy mo. Iwan niyo ako! Hayop kayo! Iwan niyo ako! Sige, tuloy mo! Demonyo ka! Demonyo ka! Bitawan mo ako! Alfredo! Ang walang iya kayo! Demonyo! Hindi ko malaman kung meron kayong mga ina. At ganyan na lang paglabas tayo sa bahay, walang kalaban-laban. Dapat ay sinumpahan nila kayo. Dapat kayo sumpahin! Dapat kayo sumpahin! Wala kayong karapatan mabuhay sa mundo! Wala kayong karapatan! Wala kayong karapatan! Walang iya ka! Johnny, ang naging kasalanan ko lang sa'yo. Alfredo! Eh, naging anak ko na yung papa! Walang iya ka! Hayop! Halika! Hayop ka! Walang iya ka! Bitawan mo ako! Demonyo ka! Hayop! Alfredo! Walang iya ka! Demonyo ka! Bitawan mo ako! Alfredo! Tay! 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 Alfredo, hihiramin ko muna ang anak mo upang mabigyan ka ng panahon para makapag-isip-isip. Subalit, sa bawat araw na magdaan na hindi mo ipinagtatapat sa akin kung saan mo itinago ang kayamanan, kapalit nito ay kaperasong laman ng anak mo na ipadadala ko sa iyo. Uumpisahan ko sa tenga hanggang sa kanyang mga paa. Ba't hindi niyo pa kami patayan? Nang matapos ang lahat ng ito. Darating tayo riyan. Tana. Tay! Inay! Tay! Inay! Tay! Inay! Inay!
Abel, malambot ang gulong natin, ha? Naku, napako tayo, ma'am. O sige na, palitan mo na, bilis. Magandang hapon, no? Nandiyan ba si Alfredo, Javier? Wala ho eh. May pagagawa ba kayo? Hindi, gusto ko na sana siya makausap. Ilang araw na hindi pumapasok eh. Baka may sakit. Alam mo ba kung saan siya nakatira? Sino ba sila? Si Cristina Fernandez. Doon ho sa Quezon City. Chico Street, numero 7. Sige, maraming salamat, ha. Bulungan! 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 Bakit? Nadisgrasya yung babae, patay na yata. Kinakailangan, itapon na natin. Bah, kailangan malaman Don Miguel to. Hindi na. Kung malaman niya yan, ganun din ang gagawin eh. Patatapos sa atin. Kung bumaho pa yan dyan. Hoy! Pati ba naman niya papatulan? Sayang to. Oh, nakita mo, totoo. Sayang din to. Oh, pakihawakan mo muna to. Tao po. Tao po. Tao po. Bombay! Pakamatay ang tarantado, oh. Ha? Ayun, oh.
mo, day. Gahin na kayo akong lawas sa katindog din ni day. Kajut lang, party line, sandali lang. Lumidiskarte. Day, ibigin mo lang. Kanindog mo, day. Pangako ko sa lahat ng kaluluwa. Teka muna, hawak ko ilabot ni mo. Lagi. Ang tagal naman. Ibigin mo ba ako? Mga pare ko, ito na ang pulutan natin. Ayos ba? Yan. Talagang Je, garantor. Ako bahala sa'yo, Kanindot mo, Je. Dong. Frido, ano nangyari sa'yo? Ang tagal ka namin inaantay sa talyer, ah. Hindi ka pumapasok. Saka ko na siya paliliwanag. Dong, ano ba? Ang tagal mo dyan. Sandali lang, susunod na ako dyan. Marami pa tayo dito. Sige. Fredo, saan ka ba talaga galing? Tagal ka namin hinantay sa talyer. Hindi ka pumapasok. At tsaka, ba't dala mo pa yan? Doon na ka ba na-enkwentro? Saka ko siya paliliwanag, Dong. Tsaka, doon na kay tama. Dito ka lang, Fredo. Tawag kita ng doktor. Tama si boss. Pupuntahan niya ang pinakamalapit niyang kaibigan. Alam mo, si paring Mike, sinundo ng asawa, pinakpo ko sa ulo. Akala ko, ang laki-laki ng katawan, ay, under pala. Sabi ng kapitbahay? Oo. Talaga. Totoo yan. Ay, ayoko nang painumin. Huwag ka na mag-asawa. Magandang gabi sa inyo. Pwede ba magtanong? Ano yun? Kilala mo ba si Dodong? Dodong? Oo, yung mekaniko. Si Bisaya? Oo, yun nga. Kainom mo lang namin dito ah. Kauwi lang. Bakit? Paggagawa niyo ba yung sasakyan niyo? Oo, sira yung karburador eh. Titignan ko lang o ano eh. Kanina yung sasakyan to? Sa kaibigan niya. Kadarating lang. Kararating lang ha? Oo. Saan ang bahay niya rito? Diyan sa eskinita, sa dulo, gawing kanan. Sige ha. Salamat ha. Okay, pare. Bigyan mo ba kami ng 3 beer? At ipagluto mo kami ng isda tanga, ha? Di yung sardinas. Ang tanda-tanda mo na, oh. Halina kayo. Kunting bilis lang ho, Dok. Sige, pupunta na ako dyan. Dok, sandali lang ho. Parang may nangyari eh. Wala bang nakakita sa inyo kung sino ang nakaaway? Wala ho eh, nagpuputukan eh. Nang lumabas kami, hindi na nga ho namin kung ano yung nangyari na yun eh. Ang gumising sa akin. Bakal, anong nangyari? Nagkaputungan kanina. Ba't ang patay? Kasama mo na kabangga. Ha? Napatay ba siya? Hindi, nakita ko nakasibat. Fredo? Fredo? Fredo?
Dodong. Fredo! Ikinalulungkot ko, Fredo, ang nangyari sa'yo. Hindi ko sukat akalain na may mga taong walang pusong makakagawa sa'yo ng ganyan. Ano bang hinahanap nila sa'yo? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Pero hindi ka maaaring magtagal dito. Baka matuntong ka nila. Silang mga taong hindi titigil hanggat hindi ka napapatay. Alam ko. Kaya kakailanganin kong tulong mo, Dodong. Sabihin mo lang. Hoy, alam nyo, yung nangyari kila Nonoy, alam ng bahay. Sila bang nangyari? Alin? Kung tayo pinadala doon, hindi na tayo naghahanap ngayon. Si boss lang kasi. Sigarilyo nga. Hoy, Ader! Ba't ang tagal ang order namin beer dito? Ano ba gusto mo? Mangumpisan muna kami sa'yo? Bago mo dali ang order namin beer dito? Ha? Hindi niyo na kailangan mangumpisal. Magdasal na lang kayo. So, okay na ba to? Ha? Pamimiliin ko siya. Tsak na may isang magugustuhan sa inyo. Huwag kayo mag-alala. Ang hindi mapili sa inyo ay para sa akin. Doon tayo. Boss, eto na pang himagas mo pagkatapos mo kumain. Mamili ka na. Sumayo muna kayo. Kumakain pa ako. Ikaw, Dagol, sumayo ka na rin.
bakit? Si Don Luis nayari. Sino yung mare? Hindi nga namin nakilala eh. Nabul pa nga namin eh. Sino yan? Kami ho, Don Carlos. Gilbert! Bakit? Ano nangyari? Pinatay daw ho si Don Luis. Si Luis? Oo. Ay, stupido! Mga torpe kayong lahat. Hindi nyo nakilala? Si Masu nga ho, nagsasayaw eh. Bigla na lang nabuwal eh. Baka si Alfredo? Imposible ho yun, Don Carlos. Baka nasundan kayo dito. Doon kayo sa labas! Dali! Labas! Sige, Labas! Labas! Dali! Sige yan! Miguel, bakit ikaw sumasagot? Tawagan mo si Miguel. Sabihin mo si Carlos. Hello, Carlos? Miguel, nabalitaan mo. Tungkol si Luis. Oo, napatay na. Ha? Lang to, nagbasag pa. Jimmy? 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 Pinatay siya sa disco. Oo, sabi niya si Alfredo. Oo. Oo, sa kanina. Carlos? Carlos? Alfredo! Huwag mo ituloy! Maawa ka sa akin! Patawarin mo ako, Alfredo! Alam mo naman, tauhan lang ako nito, Carlos! Alam mo naman, hindi ko gagawin sa'yo yun eh! Sagutin mo tinatanong ko. Wag! Nasaan na aking anak? Hindi ko alam, Alfredo! Maawa ka! Wag! Maawa ka! Huwag gawin sa akin to! Alfredo! Wag! Wag, Alfredo! Hindi ko talaga gusto yung ginawa ko sa'yo! Maawa ka sa akin! Alfredo! Wag, Alfredo! Hindi ko talaga alam! Maawa ka sa akin! Alfredo! Wag! Alfredo, wag! Wag! Nasa pagkat ni Don Miguel! Wag, maawa ka sa akin! Huwag gawin sa akin to! Pakawala mo na ako rito! Alfredo, pakawala mo na ako! Alfredo! Pakawala mo na ako! Sinabi ko na sa'yo lahat eh! Maawa ka sa akin! Wag! 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 Hindi kayo mapahamak ang iyong anak sa mga ginagawa mong yan. Nung ako'y tumakas, nilagay ko na sa panganib ang buhay ng aking anak. Sa buong buhay ko ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong katinding pagkapuot. Hindi ako mamamatay tao. Pero tinulak nila ako dyan. Alfredo, sa palagay mo kaya ang iyong anak ay... Buhay siya, Dong. Sapagat may hinahanap sila. Nakakala nila'y na sa akin. Magmula nang mapatay si Don Lucio, ay nagkaroon ng chain reaction. At ang lahat ng natagpo ang patay, in one way or another,
ay may kaugnayan sa kanya. At ang pinagtatakan ko, yung taxi driver. Siguro meron siyang nalalaman na hindi dapat malaman, kaya pati siya nadamay. Sir, si Johnny ho, yung anak ni Don Lucio. May palagay ako na maaaring pinagiganti lamang niya ang pagkamatay ng kanyang ama. Sir, ba't hindi natin siya damputin para matanong? Huwag muna. Wala pa tayong concrete evidence that could pin him down. Alfredo, patawarin mo ako sa laki ng pagkukulang ko sa iyo. All these years, kinailangan mong mamuhay ng patago. Subalit yun lamang ang tanging paraan. Sa lahat ng anak ko, ikaw ang may pagmamalaki ko. Christina, nariyan ka lang pala, hinahanap kita sa kwarto mo. Bakit, Mama? Mag-uumpisa ng padasal eh. Alika na. Sige, Mama, mauna na kayo, susunod ako. O sige, alika na. Sino yan? I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into death. On the third day he rose. He ascended into heaven. Si Johnny. Wala siya dito. Magmula nung mamatay ang papa, bihira na siyang umuwi dito. Huwag mo akong lokohin. Pare-pareho kayong sinungaling. Maniwala ka sa akin. Ano bang nagawa ko sa't ginaganito mo ko? Hindi mo alam. Alam mo bang ginawa nila sa aking asawa? Ginaas at pinatay. At hanggang ngayon, di ko alam kung saan nila din lang aking anak. Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. Kaya ko lamang binuksan niya. Sapagkat malakas ang kutob ko. Na may kinalaman ng sulat na yan. Sa hinahanap ni na Don Miguel. Alfredo, minsan sinabi ko sa iyo, matitikman mo din ang mga masasarap na bagay dito sa mundo. Dumating na ang panahon na ito. Sundin mo itong huling habiling ko sa iyo. Ito ang susi. As was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first sorrowful mystery is the agony of Jesus in the garden. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth, as it is in heaven. Give us now our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are you amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. You're one big fake, Johnny. Palabas mo lamang lahat ng yan. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Nagtataka nga ako ba't ka pa nagdadasal. And blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Ano ba ang pinagsasabi mo, Christina? Huwag ka na magmangmaangan pa, Johnny. Bistado na kita. Hail Mary, full of Alam ko lahat ng kawalanghiyang ginawa mo sa pamilya niya. blessed are you amongst Kaalis naman, Alfredo. Sinabi niya sa akin lahat. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour Lando! of our death. Lando! Lando! Nakapasok sa bayan! Hanapin niya! Baka nandito pa siya! Oo!
Mabuti na lahat sa kanya iniwanan ng kayaman at hindi sa'yo. Johnny, Christina, ano ba nangyayari sa inyong dalawa? Ngayon, Johnny, sabihin mo sa akin at sabihin mo sa mama, may kinalaman ka ba sa pagkamatay ng papa? Mama, I've made my decision. Mag-abroad ako. Nasa sa inyo kung gusto niyo sumama. Kung ayaw niyo, bahala na ka ni Johnny dito. Meron ka bang identification na makapagpapatunay na ikaw nga si Alfredo Javier? Meron ho akong driver's license. Pwede makita. Mabuti na lang, hindi ko siya inabot kagabi. Kung hindi, Kung hindi nasirang Johnny ka na rin. Kaya mag-iingat ka. Jack na babalikan ka noon. Mabuti pa. Huwag ka munang uuwi sa inyo. Mag-checking ka na lang sa isang hotel. Nasisiguro kung isa-isahin tayo ng demonyong yon. Rufo, yung bata, patayin mo na. At itapon mo dun sa talyer at pinapasukan ni Alfredo para malaman niya kagad. Hello? Alfredo? Saan tayo magkikita? Ngayong nakita mong buhay ang iyong anak, nasaan naman ang kabuuan ito? Hintayin niyo ang tawag ko bukas. Kung saan tayo maaaring magkita. Alfredo, tandaan mo ito. Kapag nagsumbong ka sa may kapangyarihan, mapapahamak ang anak mo. Alam ko. Kapag niloko niyo naman ako, hindi ka lagi iihin ng dugo. Saan niyo din lang ang asawa? Sa Barrio Faustino, may luma at sira-sirang bahay. Pumasok ka. At sa isa sa mga sili doon, matatagpuan mo ang iyong asawa. Ang lakas ng loob mo pakita sa akin sa mga sandaling to.
nang alam mo nandiyan ang bangkay na ang asawa. Kapag ginawa mo yan, hindi mo na makikita pang muli ang iyong anak. Anong kailangan mo sa akin? At nagpunta ka rito? Naparito ako para sabihin sa iyo na ako lamang ang dapat mong kausapin. Kung gusto mo pang makita muli ang iyong anak, ibibigay ko sa iyo ang bata. O ibabalik mo sa akin ang kayamanan na hindi naman sa iyo. Nasisiguro bang nasa yung aking anak? Pagkakatiwalaan ko ba isang taong pinagbili sa sarili niyang ama? Yan lamang ang tanging paraan. Alfredo? Nasaan ka? Ba't hindi natin ipagtapat ang lahat sa mga pulis? O sige, Alfredo, kung yan ang iniisip mo. Dito talaga ang usapan namin, Alfredo. Tatawagan daw niya ako sa telepono. Pwede ba hintayin na namin dito? Ako na sasagot. Yan na siguro. Hello? Alfredo? Si Johnny to. Oo. Naririnig kita. Saan? Dala mo na ba ang mga brilyante, Alfredo? Nandito lang. Nasaan ang aking anak? Nasaan? Naroon sa may krus na yun. Sa ibabaw ng 2 batong haligi. Hoy! Tay! Tay! Don Miguel, bakit? Akala ko ba nagkakaintindihan tayo? Oo. Nagkakaintindihan tayo, Johnny. Kaya papatayin kita. Akala mo siguro maloloko mo ako, no? Kung swapang ako, mas ganin ka. Gusto mo pang suluhin ang kayamanan. Huwag! Huwag! Bungdong ka! Magtago ka! Akala ko matalino ko, Alfredo. Nagkamali ako sa'yo. Estupido ka rin pala. Don Miguel! Hawak ka na supot ng mga bato! Bago mo ako patayin, Don Miguel, siguraduhin mo laman. Bato ka! Traffic mo kami! Ngayon, Don Miguel, sino sa ating 2 stupido?
Naubos ang pasensya ko sa'yo, Alfredo. Hindi naman sa'yo ang kayamanan. Kami ang naghihirap dyan. Ibigay mo lang sa akin ang mga brilyante at kakalimutan natin ang lahat. Iiwan natin na parang walang nangyari. Iiwan? Tulad sa pag-iwan niyo sa aking asawa na ngayon nalalamig ng bangkay na hindi ko man lamang maipilibing. Iiwan na lang natin na parang walang nangyari. Ibibigay ko hinihingi niyo, Don Miguel. Don Miguel? Rufo? Don Miguel? Don Miguel! Rufo! Don Miguel? Ito ba ang hinahanap mo? Alfredo, total, patay na silang lahat. Kung gusto mo, hatiin lang tayo dyan. Malaking kayamanan yan. O kaya kung gusto mo, yung parte ni Luis, ni Carlos, ni Johnny, sa'yo ng lahat. Basta ibigay mo lang sa akin yung parte ko. Ha? At saka, anong ginagawa mo? Ibibigay ko siya yung parte mo. Huh?